What up mga solid subscribers, no? So ngayon manonood po tayo nitong videos po ng ating Mahalima ulit, guys, no? So ito, ang papanoorin natin ay marami tayong papanoorin, guys, no? So ito yung video ng kay Pablo, guys. At actually, guys, sobrang mahilig talaga ako sa pagmumotor, no? As in, sobrang mahilig ako sa pagmumotor. And just like Pablo, ewan ko lang kung si Pablo ginagamit niya yung pagmumotor niya from papunta sa iba't ibang projects, like pagpupunta ng SB19 sa ganito. Kasi ako ganito talaga, as in, mas feel ko yung pagmumotor kasi alam mo yun, mas ramdam ko siya. Ewan ko, hindi ko ma-explain yung feeling, pero kasi pag naka-motor car, naka-kotse ka, parang nakakulong ka or what. Pero pag naka-motor ka, parang ramdam mo talaga yung basta yung surroundings, as in, yung pinakamagandang feeling sa lahat. So ito na. Ito, guys, no? Panoorin natin kay Pablo, no? Natikitan daw siya, no? So hindi ko alam bakit siya natikitan, malaman natin to, no? So ito, so without further ado, let's all watch this. Nahuya pala na natikitan ako nung isang araw. Natikitan si Pablo isang araw. Ako lang yun. Never in my life natikitan si Pablo kasi nandun ako sa lane na pakaliwa. Dun sa EDSA, sa north. Pakaliwa daw lang yun. Tapos nakita ko may kumakaway na sa akin. Oh, tabi ka muna. Tumapit naman ako kasi na-realize ko na doon na pala ako sa ano. Pero kasi ang hirap din. Parang hindi malinaw yung mga signage. Yan, tama yan, guys. Tama yan, guys. Yung sinasabi ni Pablo, yung sinasabi niya signage, no? Kasi ako, pagdating sa EDSA, guys, may time na nag-waste ako kasi minsan meron tong side na may cone pa lang pa U-turn siya or pakaliwa, no? Kahit ako nalilito ako doon, guys, kasi hindi ko malalaman na may cone na pala ron, like yung sa left 2 lanes dyan, sa pinakaliwang lane yung 2 lanes dyan, pakaliwa na pala siya, hindi kayo pwede dun sa gitna na yun, no? So nakakalito talaga siya. Naiintindihan ko si Pablo, sa bandang north yun, guys, sa bandang north siya, as in yung pag binaybay mo yung paglagpas sa SM North EDSA, pag dinerecho mo pa yun, dun banda yun, yung nakakalito, as in nakakalito siya, no? Unlike yung pagbago pang SM North, okay pa siya dire-diretso kasi may mga signage na U-turn, pero dun talaga, as in, wala, halos ang makikita, ewan ko lang halos ang nakikita ko lang dun is yung mga yung cone siyang pag ganun pa U-turn, parang harang siya, barricade na siya, like kunyari ganyan, parang ganyan siya, no? So dito yung side na diretso, dito yung side na so pag nandito ka na, kahit hindi ka pag ganyan, hindi ka pwedeng gumanyan dyan, no? Hindi ka pwedeng, kailangan kumaliwa ka talaga. So I think anong nangyari kay Pablo is baka dumiretso siya, yung ayun yung nangyari sa kanya, no? Ayun yung ewan ko lang, tulipan natin to, guys, ha? Let's go. Tapos yung yellow lane, kahit estudyante, kahit sino, bata, pwedeng mag-e-bike. Yung safety ng everyone. So maraming nasangkot na accidents. Ang sad lang kasi parang for others, parang nagagamit naman nila. Yung others very responsible naman. Ako, for example, I have my own license for motorcycle and for cars. And yung e-bike, nagagamit ko siya araw-araw pag pupunta ng studio. Yan, di na ako mamamasahe kasi ibaban siya. Yun lang. Hindi ko na-gets, wait lang, balit ulit lang, guys, ha? Parang estudyante, kahit ang hindi man tabi ka muna. Realize ko nandun na pala ako sa ano. Pero kasi ang hirap din, parang hindi malinaw yung mga signage. Tapos yung yellow lane, kahit estudyante, kahit sino, bata, pwedeng mag-e-bike. Yung safety ng everyone. So maraming nasangkot na yung safety ng everyone. Kahit estudyante, kahit... So naputol pala siya, guys. Akala ko sinasabi niya is yung yellow lane, kahit estudyante, bata. Hindi pala yun, parang iba ng topic yata to. Naputol lang siya, guys. Naputol siya. Kahit estudyante, kahit sino, bata, pwedeng mag-e-bike. Yan, sa e-bike yung topic niya, yung regarding sa bata. Ng everyone. So maraming nasangkot na accidents. Ang sad lang kasi parang for others, parang nagagamit naman nila. Yung others very responsible naman. Ako, for example, I have my own license for motorcycle and for cars. And yung e-bike, nagagamit ko siya araw-araw pag pupunta ng studio. Yan, di na ako mamamasahe kasi ibaban siya. Yun lang.
O, doon tayo sa topic na yun, guys, no? So, ewan ko kung ano ibig sabihin ni Pablo doon, pero sa nakikita ko is parang may e-bike kasi guys, sa ngayon wala pa po talaga siyang license, wala pa siyang rehistro sa LTO, no? Pero ang nangyayari guys is, alam mo yung mga naging meme ngayon, no? Yung e-bike daw parang sila na yung bagong hari ng kalsada, no? As in, sila daw yung tinuturing na bagong hari ng kalsada, no? As in, and masakit lang sa part nating mga may mga license, sa mga nanonood dyan, mga viewers ko na may mga license, no, na tayo yung nagiging lugi. Parang lugi yung dating daan sa may mga walang lisensya like yung nasa e-bike, no? Kumbaga sila, kahit magpasaway sila, walang ticket na mangyayari, no? Pero tayo mga, pag halimbawa, huwag hindi masabi magpasaway, pero tayo, pag halimbawa nagkamali tayo or hindi natin kaya nangyari kay Pablo, hindi niya namalayan yung signage or what, kung ano man, basta nagkaroon siya ng violation, no? And ticket agad, no? So, medyo unfair yan, guys, no? Sa side nating mga may lisensya, no? Sa wala, no? Ayun lang, nadadamay din kasi ibang matino naman mag-e-bike, pero mostly kasi talaga nakakainis na kasi may kita ko mga nag-e-bike is yung mga bata pa talaga, walang alam masyado sa sa kalsada, and basta halos lahat na nakikita ko nag-e-bike wala masyadong alam sa kalsada, and sobrang confident nila gawa ng alam nilang walang mawawala sa kanila, no? Kasi wala naman sila lisensya, walang rehistro, no? Kaya confident sila magpasaway. Hindi ko tin-down guys yung yung mga naka-e-bike, pero the way na ni Pablo is parang ganun yung yung para sa akin yung impact no, kasi yun yung naging impact niya. Kasi meron pag hindi ka familiar sa like pag-ride ng motorcycle, yung paggamit ng side mirror, ganun, yung kakaliwa ka tapos hindi ka tumitingin sa side mirror, kaliwa muna bago tingin. Kaliwa muna bago tingin, naging meme din yan dati guys, yun sa mga tricycle driver. Liko muna, tapos pag liko, lilingon. Sobrang nakakadisgrasya siya. Tama. Sinabi na ni Pablo is maging aware tayo, no? Tayo mga nagmumotor, kahit hindi nagmumotor, mga nakakotse, ugaliin natin na gumamit ng side mirror bago lumiko. Tingin muna tayo side mirror, and then pag wala, signal light tayo guys, no? Tapos bago mag-signal light, pag nagsa-signal light tayo, tsaka tayo lumiko after mga 3 seconds or 4 seconds or 5 seconds, so ma-warningan lang natin. Kasi hindi yan alam, minsan side mirror natin, hindi lahat sakop niyan eh. Like, minsan, kaya ako minsan pag nagmumotor ako guys, as in, or kahit nakakotse ako, pero minsan pag nakakotse ko, hindi siya nagagawa ng yung side mirror ng kotse is medyo malaki. Pero pag ako nakamotor, pag alam kong kakaliwa ako, tapos hindi ako masyadong kampante, hindi ako magpapakampante talaga, lilingon ako ng bilis na gano'n, no? Tapos tsaka ako liliko, pag alam kong clear talaga, ganun gagawin ko. Hindi ka pwede bumabad ng matagal, hindi pwede, kasi paano pag yung may nasa harap pa na hindi mo lang. Kaya ako ginagawa ko, signal light, tingin sa side mirror, pen, pag sure gusto ko talaga manigurado, tingin ako mabilisan, ganun. Lang, tips lang ni Pablo. Nakakasad kasi, I feel like ang daming sa community na responsible drivers naman. Pero I think it's only right para sa akin na may license din, kasi may registration din yung mga e-bikes. Tama. Kasi dapat kailangan lahat ng tao na pupunta sa kalsada, it's not just for your safety, your own safety, but pag nasa kalsada ka, it's a public place eh. Kung mangyari sa'yo, pwede rin mangyari sa iba. So kung kamote. Tama guys, may take din ako doon, no? Pag nasa kalsada ka, it's a public place guys, no? And hindi ka pwedeng magpasaway kasi marami kang makakasalumuha. Pero buti sana kung sige, may isa kang lote na binili sobrang lawak sa iyo. Kunyari, yung football stadium sa iyo, binili mo yun, private area yun. O sige, magpasaway ka doon. Kahit mag 200, wala kayong pakialam, 200 miles per hour, mag-ganun ka ron. Pero pag nasa public road ka guys, as in, marami kang makakasalamuha, huwag kang magpapasaway kasi, para sa lahat yan. Like, hindi mo in-own yan, kaya magdahan-dahan tayo. Hindi na alam, lalo ito yung mostly nakikita ko mga accident is pag nakamotor ka is bigla may susulpot na pusa or aso, no? Mahirap yung ganun guys, as in sobrang hirap yung ma-predict yung mga mangyayari. Kaya lang, dapat maging aware tayo sa surroundings natin. Hindi tayo pwedeng makampante all the time talaga, no? Kaya ayun lang. Ika dyan, pwede kang makadisgrasya ng ibang tao. So dapat may knowledge and may, I guess yun na talaga yung license. Bago kasi makakuha ng license, di ba, may mga exams muna. Exams, yung pag-alam ng mga road.
mga signages, ano ba, yung mga, basta mga road, ganyan, mga road, yung batas na pang kalsada. Pag di mo alam yun, possible na makadisgrasya ka. So guys, no, ang napansin ko dun talaga is talagang sobrang gusto ni Pablo sana maging aware yung mga tao, maging knowledgeable sila sa kalsada, no. And ayun lang mga nakikita ko ditong insights, no. And sana po tayo ay maging knowledgeable tayo sa kalsada kasi alam mo yun, maraming madamay pag halimbawa naging naging pasaway tayo, hindi lang yung sarili natin madamay, kundi yung nabangga natin or kung ano man, like yung property or yung kalsada or yung barricade na bangga natin. Maraming nangyayari pag halimbawang nakaabala tayo sa mga bagay-bagay. Kaya dapat ang sana ang gawin natin is magkaroon tayo ng proper knowledge, no? Kasi sana nga pag bago ka makabili ng isang e-bike or kung ano man, sana meron parang proper training or malaman man lang na. Pero mahirap parang wala talagang ganun, mahirap siyang mapaano. Pero I think pag nangyari yan is malulugi yung mga e-bike, no. Syempre yung iba kasi gusto bumili ng e-bike kasi kasi para walang lisensya nga, and from point A to point B nakapunta sila, no. And ayun lang, yun yung nakikita ko doon. Pero sana nakakatuwa lang na ganito yung knowledgeable si Pablo, no. And motorcycle rider din si Pablo. And ako rin naman guys, motorcycle rider din ako, pero tingin ko si Pablo sobrang lupit na itong magmotor. Yung motor niya guys, classic bike yun, ha. As in classic bike yun, napakaganda. Mag-search nga tayo guys, baka may motor moment si Pablo, panoorin natin, ha. Pablo SB19 motorcycle. Ayan natin guys, baka meron. Kung wala, meron guys, oh. Check natin to. Boys, ito. Panoorin natin to guys, check nyo to. Kuya Kit. Si Kuya Kit? Si Kit ba to? Kit de Guzman? Parang si Kit de Guzman nga to. Nag-aaral pa lang yata siya mag-manual. Yung clutch guys. Mahilig si Pablo sa retro bike, classic bike. Hindi ko lang, dito ko nahirapan is it cafe racer or ano siya? Classic bike. Hindi marunong na si Pablo Ingat-ingat ng pub. Si Kit nga. Si Kit de Guzman nga kasama niya. So, ayun siya guys, no. Nakakatuwa lang na may ganun, no. Na ganun mga moments tayong nakikita, no. Na bonding moments si Pablo, no, sa mga ganyan bagay, no. And ayan, si Kid de Guzman, sobrang solid yan. If I'm correct, si Kid is, ewan ko, nakasama niya sa isa. May time na nakasama niya si Kid yata, if I remember, yung sa Watt yata kasama niya si Kid de Guzman. He's a very good friend of mine, si Kid de Guzman, no. Yan, kasama namin yan si Kid. Nung nakilala ko si Stel, nakilala ko rin si Kid. And then yun, no. Actually, nung nakikagrupo ko si Stel, doon ko nakilala sila Kid, yan, sila Josh. Pero si Josh, hindi ko siya personally kaya nakikita ko lang. Si Josh talaga, tsaka si Jello Fiara ang aking nakikita nun talaga. Si Jello, ayan, si Jello at si Stel talaga nakikagrupo kasi solid kagrupo, no. And ayun lang guys, parang sobrang educational yung pinakita ni Pablo ron, ay yung video na yun, no, kay Pablo, napaka-solid na. And yan, sana makita pa tayo ng mga ganong klaseng mga contents ni Pablo or yung mga knowledgeable lessons regarding sa pagkamotor. Kumbaga outside of SB19 naman siya, no? Hindi siya SB19 na alam mo yun, na more on sayaw, kanta, no? Kumbaga, this is the other side of Pablo, no? So yun lang guys, kung meron kayo comment down below, message nyo ako sa Facebook page ng Point of It, so DC Point of It, signing out. Peace, let's G.